Okay, alright yan. Welcome back ulit sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan, mga karapido, sa ating mga solid supporters dyan. Ayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At ingat po tayo palagi, sama po tayo naroon. At sa mga bago pa po, maraming salamat po sa inyong pong pag-antabay dito po sa atin pong mga ginagawa po ng mga reaction video, lalong-lalo na po dito sa kaso sa Digamos Liquez, no? So ayan na. At ito nga si Atty. Topacio, kaya pala ay nanahimik mga kaibigan sa ilang pong mga araw o halos mag-isang buwan na po ito. Nanahimik simula po nung lumabas ito pong warrant of arrest o nung pag-akyat pa lang nung kaso sa korte ay doon po nanahimik na po itong sinasabing na sobrahan po sa talino na abogadong si Atty. Topacio, mga kaibigan. At dito nga sa video ito malalaman po natin ang dahilan kung bakit itong nanahimik ang nasabing nasobrahan po sa talino na abogadong si Atty. Topacio, mga kaibigan. At alam po ninyo mga kaibigan kung ano po ang inyong hula kung bakit ay nanahimik itong si Atty. Topacio. Ayan, at panoorin po natin ang video na ito dahil ay talagang magugulatin po kayo sa inyo pong malalaman mga kaibigan. So let's go! Ano pong magiging parang ine-expect po, aasahan po natin doon sa ipapile niyong pag-question sa expulsion niya sa Kamara? To be honest po, Sir Angelo, hindi po namin alam. Nakikibalita kami sa estado ng kaso, yung ipinail na kaso laban kay Congressman Teves. Nasa anong estado na po, attorney? Yung sa amin po kasi, wala po kasi si Congressman Teves dito. So, kami po ay mag-e-enter ng appearance para kami ay bigyan ng mga dokumento. Pero mahirap naman po kung makikipag-coordinate kami sa ibang abogado ng ibang mga nasasaktan. Baka sabihin ayan na naman, may collusion na naman, may conspiracy na naman. So, para sa amin po, ang next step po dyan should be arraignment. Pero wala pa po kaming natatanggap na balita. Pero may alam po namin latest ay may warrant na nga pong inilabas. Opo. Pwede bang ituloy ang arraignment kung wala yung accused? Ay hindi po wala pong arraignment in absentia dito po sa atin. Opo. Ang ma-arraign lang po dyan ay yung mga ibang mga akusado na nasa kustodiya po, either ng NBI o ng ating BJMP. At sa kanila po, with respect to them, trial will proceed. At magpipresenta po ng ebidensya ang pamahalaan, yung prosecution. So, ang titingnan po namin dyan, ewan ko kung sino ipipresenta nilang ebidensya laban dito sa mga akusado sapagkat nag-recant na nga po yung lahat ng kanilang inaakusa. So, yan ito palagi ang kanyang sinasabi na wala na pong ebidensya na maipresenta. Ito pong sa Digamos side mga kaibigan dahil nga ay nag-recant na po itong mga suspitsado mga kaibigan. So talagang yun lang po ang inasahan po ni Atty. Topacio na ito pong kaso ng kanyang busing ay mai-dismiss dahil nga wala na raw po na mga witnesses na magpapatunay o magtuturo nito pong kanyang busing mga kaibigan which is ay siguro ay pinanindigan ng po na yan dahil ay yun naman po ang kanya pong mga palagi pong sinasabi mga kaibigan pero talagang itong si Atty. Topacio mga kaibigan ay nahihirapan na po sa kasong ito. Kaya pagpatuloy pa natin itong video para malaman po natin mga kaibigan ang kanya pang mga sasabihin. May partisipasyon po ba kayo doon, attorney? Di ba may sariling counsel yung mga sinasabing mga suspects sa pagpaslang kay Governor Digamo? Opo, Sir Angelo. Sa amin po, ang magagawa lamang po namin sa ngayon ay magmanman po, mag-obserba sa mga bagong developments. And for our part po, ang amin pong tinututukan po ngayon ay yung ipafile po namin sa hukum. Ayan mga kaibigan, sabi nga niya ay wala po siyang mga magagawa doon po sa kaso, lalo na doon po sa mga suspitsado dahil nga hindi po niya hawak yon. May mga iba pong mga counsel na humahawak po doon at sabi pa nga niya klarong-klaro na magmamanman na lang po daw siya. Pero sa mga
sinasabi po niya ay parang pinangunahan na po niya yung pong mga counsel nitong mga suspitsado mga kaibigan, o dahil nga ay palagi po niya sinasabi na sa pag-recant nitong mga suspitsado ay wala na raw na witness ito pong si mga digamo laban po sa kanyang pusing mga kaibigan, no? So talagang itong si Attorney Topacio kung magsasalita mga kaibigan ay iba talaga kay Attorney Baligod, no? Base po sa akin pong naobserbahan dito po, no, sa mga atin pong mga napanood na mga balita kay Attorney Baligod at dito kay Attorney Topacio. So malayong malayo po ang kaibahan po nila mga kaibigan. Upang questionin naman po yung expulsion ni Congressman Teves. Ano pong magiging parang ine-expect po, aasahan po natin doon sa ipapile niyong pag-question sa expulsion niya sa Kamara? To be honest po, Sir Angelo, hindi po namin alam sapagkat alam niyo po, this is a case of first impression. Ang ibig pong sabihin, wala pa pong nangyayaring ganito na isang kasapi ng mabatang kapulungan ay pinatalsik. So, kumbaga sa kwan po, kumbaga sa sailor, we are sailing in uncharted waters na hindi po namin alam. Wala pong president, wala po kaming pagtutularan, wala po kaming pwedeng masitang kaso na ganitong kaso, ganito ang nangyari. So, wala daw silang mapagtutularan mga kaibigan. So, ibig sabihin ba, hihilig kayo mangupya lamang ng mga kaso, Attorney Topacio? It's anyone's ball game po eh. Kaya hindi ko po makapredict kung ano pong mangyari dito. Anything can happen po. Kaya po medyo exciting naman because we will be enriching jurisprudence. Opo. Siguro dapat madaliin po yung inyong petition, attorney. Kasi di po ba parang meron ng notice ng galing sa Kamara, sa COMELEC, para magpatupad ng special elections. Yun. Doon, special election sa Negros Oriental. Sir Angelo, actually po, ayaw naman po naming madaliin sapagkat baka naman malasado yung pagkagawa. Siyempre po, gagalingan natin, nakakahiya naman kung medyo may mga mali-mali yung ating petisyon. Pero rest assured po that within the time na allowed by law para mag-file kami ng petisyon na yun, ay maihahain po yun sa hukuman. Opo. Nakadirekta po sa Supreme Court yun na ipapile nyo sa Korte Suprema, attorney? Opo, mukhang sa aming pagsasaliksik ay ang tamang venue para dito because this is a case of first impression nga at there is some urgency at medyo importante po, constitutional issues po ang involved dito ay malamang po sa Korte Suprema po kami maghain ng petisyon. Alright, good luck po attorney sa inyong petisyon dyan sa Korte Suprema. Okay, alright. Yan mga kaibigan at ito nga nakakatawa po, no. At alam ko po na halos po sa karamihan po na mga nanonood po dito sa aking mga ginagawa po na reaction video dito nga sa kaso na patungkol kay late Gub Ruel Digamo, na marami po ang nagsasabi dahil ay ilang araw o mag-abuwan na ata na hindi po natin ito naririnig, napanood si Attorney Topacio na dati po ay mahilig po ito sa mga interview at mga press con mga kaibigan, no? Kaya marami pong nagsasabi na ay baka nalilito na at hindi na alam kung ano po ang gagawin, which is ay totoo po mga kaibigan, diba? Sabi niya mismo, siya mismo nagsasabi, hindi na nga niya alam ano po ang kanyang gagawin dito po sa pagpapatalsik kay Arnie Teves sa Kongreso mga kaibigan, no? So parang dahil sabi nga niya ay wala parang nangyayari na katulad nito, no, na pagpatalsik, mismong ang Kamara ang nagpapatalsik mga kaibigan. So ito pa lang si Attorney Topacio ay nagbabase lamang sa mga kaso na kung saan po ay mayroon na pong mga nangyayari, pero kung wala pa pong nangyayari, wala na po siyang idea. So nasaan po ang sinasabi na ito pong abogado na ito ay nasobrahan po sa talino? Baka dahil sa sobrang talino ay hindi na po niya naisip ang paraan paano po niya ito ipaglaban ang nasabi po na pagpatalsik ng kanyang pusing sa Kamara mga kaibigan, So lumabas na po ang
totoong attorney Topacio dito, mga kaibigan, di ba? Dahil nga ay galing na po yan sa kanya mismo, no? At yun din po naman ang ating pong obserbasyon, di ba, mga kaibigan? Lalong-lalo na po sa mga talagang sumusuporta po dito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, di ba? Yun po ang inyong palaging mga kino-comment na itong si Atty. Topacio ay parang hindi na alam ang gagawin at nalilito na, di ba, mga kaibigan? So, dito po, no, kitang-kita po at rinig na rinig po natin ang kanyang mga sinasabi. So, maaari na kaya na mangyayari yung pong ginawa niya kay Idol Bintolpo na bigla lang po niyang iniwan sa eri, mga kaibigan. Pwede po, mga kaibigan, no? Dahil nga dito ay nahihirapan na po sila, no? Hindi na po nila alam kung ano po ang gagawin dito po, no, sa kaso ng kanya pong busing, mga kaibigan. At isa pa, kung magsimula na po ito pong paglitis nito pong kaso, no, at magsimula na po ang hearing, wala po ang kanyang busing, so hindi din po siya dadalo sa nasabi po na hearing dahil nga wala naman kanyang busing. So yung pong mga suspect lamang, no, na nandoon dun po sa warrant of arrest ang maging dadalo sa nasabi pong hearing na gagawin, no, mga kaibigan. So sabi nga niya ay magmamanman na lang po siya, mga kaibigan, no, dahil ay hindi naman po siya ang abogado ng mga suspitsado. Mayroong ibang mga abogado po doon, di ba, mga kaibigan, no? Yung kapitan po ng chopper, meron po siyang sariling abogado, at doon po sa mga suspitsado, meron din po mga sariling abogado. So wala po siyang magagawa dito po ngayon, no, kung wala po itong kanyang busing, mga kaibigan, no, sa kaso na ito. Kung hindi ay magmamanman na lang daw siya, mga kaibigan, at ayaw daw niyang makialam, pero parang pinangunahan na niya ang mga mangyayari, no, dahil ay palagi nga niyang sinasabi na wala na daw witness ito pong kampo ng Digamo na magpapatunay o magtuturo sa kanya pong bossing, no, dahil nga sa pag-recantation nito pong mga suspect, mga kaibigan, no. So dapat ay hindi na po siya makialam dyan, no, dahil ay iba naman po ang counsel ng mga suspitsado, mga kaibigan, no, na kaya ay mas lalo po siyang naging nalilito dahil kahit na hindi po kanya pong nasasakop sa kanya pong hinawakan ng mga kaso ay parang sinasama na din po niyang iniisip yan, mga kaibigan, no. Dito po, no, sa atin pong napansin po, mga kaibigan, kahit nasabihin mo po niya na hindi po siya nangingialam at magmaman lang po siya, pero base sa kanyang mga salita ay nandoon pa rin po sa kanya pong isipan ang kaso na ito at kasama na po yung pong mga suspitsado, mga kaibigan, di ba? So ano kaya ang mangyayari ngayon sa kanyang bossing kung malaman po niya ito na nahihirapan na pala ang kanya pong napakagaling at nasobrahan sa talino na abogado na si Atty. Topacio at hindi nga alam ano po ang gagawin, di ba? So dito na nga, ano, magkaalaman na talaga, kaya pala ay nanahimik at talagang nalilito na po ano po ang gagawin po nila dito po sa mga gagawin po nila na pag-apila sa mga kaso nito pong kanyang busing. At kaya pala ay nasabi po niya na futile, mga kaibigan, no? Hindi lamang pala doon sa pag-apila nila sa nasabi po na probable cause sa kaso, dahil ay doon nga nila iapila kay SOG Boyeng Remulla ang nasabi pong kaso o yung probable cause, no, mga kaibigan. Kaya ay sabi nga niya ay futile daw, no? Walang saysay, no, dahil ay haharap naman po siya kay SOG Boyeng Remulla. Pero hindi lang pala yun ang kanyang pinoproblema, kung hindi ay pati po ito pong pagpapatalsik ng kanyang busing sa Kongreso na hindi pa rin niya alam paano po niya ito maipaglaban, mga kaibigan, no, na maibalik po niya itong kanyang busing sa Kongreso. At kung
atin pong pakinggan ang kanyang mga sinasabi na hindi daw nila madaliin dahil nga ay takot sila na magkasala. Kung hindi po yan nila madaliin mga kaibigan at ilang buwan na lang po, mayroon na pong special eleksyon, di ba? Sa congressman, no? Doon po nga sa 3rd District sa Negros Oriental. So, kung mangyari na mayroon na pong special election, so wala na po siyang magagawa. Or talagang hindi na po niya yan siguro ipaglaban pa mga kaibigan dahil nga ay hindi pa po nila alam paano po ang gagawin dyan. So, hihingi po kayo ng advice sa magaling din po, no? At nasubrahan din po na talino na abogadong si Attorney Panilo, di ba? Doon po kayo maghingi ng advice paano po gagawin, baka alam po niya, di ba? Sobrang galing po yun at sobrang talino ang abogado na iyon, di ba? So doon po kayo maghingi, Attorney Topacio, at sigurado na tutulungan po kayo doon. Dahil nga ay talagang pinagtanggol po niya itong si Arnie Chavez, di ba mga kaibigan, sa kanya pong mga ginagawa po na mga pagbalita doon po sa Isiminay, no? Di ba? Ay talagang pinagtanggol ni Attorney Attorney Panilo, ito pong si Arnie Chavez. So doon po sila humingi ng advice, baka ay mabigyan po sila ng magandang advice paano po nila ito na maipaglaban ito pong nangyayari po sa pagpapatalsik ng kanyang pusik. So yun lang po, no mga kaibigan, no, ang atin pong reaction sa ngayon patungkol nga dito sa nalalaman po natin na talagang ito pala nga si Attorney Topacio ay nahihirapan na sa kaso po. At kung ano po inyong mga komento, pag-comment lang po dyan sa ating comment section, ano, kaibigan, no. At mayroon po pala akong i-shout out, no, dahil humingi din po si Sir Leonardo Sabredo, ayan, no, taga Cebu po, ayan, mag-love shout out po dyan sa Cebu City, no. At si Sir Elordi Bailon, ayan, at taga Sibunga, Cebu, ayan, at may love shout out din sa mga taga Sibunga, Cebu, no, ayan, at talagang palagi po si Sir Leonardo sa atin po, no, nanonood, no, at si Ma'am Marlene, ayan, no, may love shout out po, no, at si Ma'am Mariet, ayan, at si Uniper Ramos, ayan, no, big love shout out po kay si Uniper Ramos at si Abileno Agustia, ayan, no, at si Ramonida, ayan, big love shout out po, at si Ma'am Marlene Lebaton, no, ayan, palagi po silang nandyan po sa atin, ano mga kaibigan, si Ching Bantayan, ayan, at si Gloria Pinalusa, ayan, miga love shout out mo, no, sa lahat po na patuloy na sumusuporta. At dito naman po sa atin pong kaibigan na napakagaling po na vlogger at nagtatalakay din po kay sa kaso ni late Gobaruel Digamo, walang iba itong si Andy's Vlog Official, yan, miga love shout out po sa iyo, Lods, Andy's Vlog Official. So ang iba po mga kaibigan, hindi po natin mababasa sa dami, no, at andito po, no, atin pong ano po ang inyong mga komento sa video na ito. At ito po, maraming salamat po, no, sa inyong mga patuloy na pagsuporta, panonood po sa akin pong mga ginagawa po na mga video reaction, lalong-lalo na po sa kaso po nito po natin po talagang sinusubaybayan, sinusundan po natin hanggat po ay matapos po ang kaso na ito at malaman po natin ang totoo na mastermind po sa pangyayari na mga patayan dyan po sa Negros Oriental. At sana po ay makamit na po ang hustisya sa ating mga kabayan na naging biktima, no, dyan po sa Negros Oriental. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po at paki-share po, no, kung maaari. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, baka naman po paki-subscribe na rin at paki-follow po ating Facebook page, no.
At see you po sa next video ko. God bless all of us. Maraming salamat po sa lahat.